Guys, for the first time, we are going to Jeju Island. Please select your destination. Jeju. Next. Mga opa. OMG, ang gagwapo. Sumayaw. Pagdating natin ng Jeju Island, nag-rent pala ako ng sakyan. Sabi ko, OMG, bakit gano'ng kalamig? Nasa 10 degrees Celsius, guys. Yung wow pass nila, guys, yun yung parang equivalent ng octopus card. Meron namang ibibigay na instructions kung saan nyo pipick upin yung sasakyan. Ay, medyo mabaho Charot lang. Hello mga ka-Empinatics, it's me again, Mark Paragas. And guys, currently it's 11:52 PM na, kaya pansin nyo wala na masyadong tao. And nandito tayo guys sa Hong Kong International Airport Terminal 1. Alam niyo naman palagi yan, di ba? Kapag nandito tayo sa airport, either uuwi tayo sa Pilipinas or may pupuntahan tayong ibang lugar. And guys, I'm so excited. Guys, I'm so excited to announce that we are going to another country na pinapangarap ko, pero doon tayo muna sa non-visa or hindi kailangan ng visa ng mga Philippine passport holder. Alam nyo na kung saan. Annyeonghaseyo. Woo! Guys, for the first time, we are going to Jeju Island all the way from Hong Kong. So, we are going to fly via Hong Kong Express. And guys, wala kasing direct flight from Philippines going to Jeju Island. May layover talaga kayo, may connecting flight kayo either sa Hong Kong, sa Singapore, or sa Thailand ata meron din. At saka sa Taiwan. Ayun. Before, nung nagpaplano na ako kung anong gagawin ko after Hong Kong, may Taiwan kasi ako guys ng March. Then inisip ko, sige after Taiwan, doon ako lumipad going to Jeju Island. Kaso guys, nung kinompare ko yung price, if ever magagaling tayo sa Taiwan at kung magagaling tayo sa Hong Kong, mas mura guys yung sa Hong Kong. Kaya ito na tayo. Napagplanuhan ko to guys, pero walang nakakaalam kahit isa sa mga ka-Empinatics natin. Kasi nga, wala akong ina-announce dahil ayoko ring pangunahan, di ba? Para at least lahat tayo ma-excite and oh my God, I'm so excited. So tara, bali, ang flight natin is 2:54 or 2:45. Parang 2:45 AM. Again, via Hong Kong Express. First time din to, kaya papakita ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo kung ano yung magiging experience natin, kung madali lang ba ang check-in process, stricto ba sila sa luggage, and so on. Bali kasi dito sa Hong Kong Express, medyo mahal guys kung mag-a-add kayo ng luggage. Merong libre na 7 kilos hand carry, pero kapag may mga luggage kayo, mahal compared kay Cebu Pacific. Dito kay Hong Kong Express, parang plus 5,000 guys. Promise, per luggage. Pero 32 kilos na yon. Kaya yun yung kinuha natin kasi no choice tayo dahil may gamit nga tayo at kailangan natin ng mga makakapal na hindi naman makakapal, naka-jogging pants na ako, tapos may mga jacket pa tayong dala. At bumili na rin ako ng winter gloves sa Uniqlo kasi alam ko malamig doon, nag-check ako palagi ng weather. OA guys, like 10 degrees below. Tapos bumili na rin ako ng bonnet kasi baka mahangin para hindi masyadong masira ang ating hair lalo. Okay, ang dami natin kuda. Sorry naman, I'm so excited. Okay, so sige, hanapin natin yung Hong Kong Express na check-in counter. And then, pakita ko sa inyo yung dadaanan natin. Nakapag-online check-in na rin naman tayo. Okay, let's go. By the way, may nakasabay pala ako sa bus kanina. Chinese siya. Tapos, kinausap niya ako. Akala ko napapanood niya ako. Parang sabi niya, I'm so excited for you. Sabi niya ganun guys, babae. Sana maabutan ko pa siya or makasabayan ko siya sa ano man lang. Makita ko siya sa boarding area. Pero going to Taiwan siya. Tapos sabi ko ako going to Jeju Island. So, syempre pagdating nyo dito guys sa departure area, make sure na monitor muna yung mga TV screen para alam nyo kung anong counter yung mga airlines ninyo. Okay? So, yun yung gagawin natin. Saan tayo? 2:45. Ayun, nakita ko na. UO. Tama ba? Wait lang ha. Ayun, 210. Sa aisle letter H. Tapos ang gate is 210. 2:45 going to Jeju. UO 676.
So, tara. Punta tayo doon sa letter H. And gusto ko sanang mag-check muna ng weighing scale. Okay, hanap tayo ng bakanting counter. Ito. May mga bakanting counter dito. Ito pala. Dilong mana juran may? Pasok. Wait lang. Okay. So wala tayong problema actually sa check-in kasi 35 kilos naman yung sa atin. Nasa 21 lang siya. Yung hand carry natin 7.5. Kailangan ko lang bawasan. Kasi I heard na medyo stricto talaga si Hong Kong Express. Parang si lang din. Air Asia. Oh my God. Guys, first time to. Nakaplano naman tayo guys, pupunta ng Korea. Pero di ba sabi ko nga sa inyo, ayoko ng mga visa process. Tiyatamad ako at saka parang ang dami kasing process masyado. So anyway, bakit hindi tayo mag Jeju Island muna? Korea pa rin naman. Sa tahimik na version, tahimik na lugar. Di ba? Then saka na tayo mag Seoul. Magpiprint pa ba tayo? So anyway, meron naman ditong self-check-in at saka bag tag printing. Mag-bag tag printing na lang din tayo. Wala rin naman masyadong pila guys. Nakakatuwa. Ayan. Tsaka sana wala tayong katabi. Yun agad yung pinapangarap. So anyway, let's go. Hong Kong Express, syempre. Register to flight token service Cameroon. Okay. Okay, agree. English. Scan your travel document. Okay. Please select your destination. Jeju. Next. 676. Next. 12 seconds later. Okay. Alright. So, let's proceed to the check-in counter. Balitaan ko kayo ha. Ito guys, wala masyadong pila. Nakakatuwa. So, meron silang priority check-in. Tapos may online check-in. Ibig sabihin sa mga nakapag-online check-in na at check-in. Okay? So, sige guys. Balitaan ko kayo kung anong ganap. See you later. A few inches later. Alright guys, so we are done. Ang bilis lang, parang 5 minutes lang. Wala pa nga 5 minutes tapos na tayo sa check-in counter. So bali ganito, tinatanong nila guys kung meron ka bang return ticket going back here sa Hong Kong. Tapos yun, pinakita ko meron. Tapos tinanong din kung meron kang accommodation. So kailangan pala siya guys na meron kayong accommodation and return ticket. Kasi pag wala, baka dito pa lang ma-cancel na yung plano ninyo. Okay? Tapos, yung hand carry, hindi na siya kinilo. Pero at least sumusunod tayo sa rules nila. Hindi natin problema. And we are done. So, meron na tayong boarding pass. Meron na rin tayong boarding gate. And next natin gagawin ay hanapin natin syempre kung nasaan ang boarding area. Wala. Okay. So, nakalagay dito, departure dito sa north side is sarado. So, dito tayo sa south. And alam nyo ba guys, siguro yung mga kasabayan ko sa pila after kong mag-check-in, mga opa. OMG, ang gagwapo. As in, sabi ko, oh my God. Ang maganda kasi sa Jeju Island guys, wala masyadong tao. Like, hindi siya puntahan madalas. Karamihan kasi sa Seoul, yan, di ba? Sa Myeongdong, Cameroon, Ekek. Pero sa Jeju kasi more on tahimik na side. Kung gusto niyo mag-chill, kung gusto niyo mag-relax, doon talaga. Tapos, ayun, ang gagwapo. Sana makaka-experience ba tayo ng organic encounter? Alright, so after dito guys, pag wala na kayong gagawin, then pwede na kayong proceed sa IO muna. Usually guys, yung IO dito, yung immigration, pag mag-exit kayo is automated machine na siya. Tapos security check, then kita-kits na tayo sa my boarding, boarding area. Alright, see you guys later. A few moments later. Alright guys, so tapos na tayo sa security check. Security check muna bago yung immigration. Tapos sa security check, hindi na pinatanggal yung laptop. And then sa immigration naman, i-gates na. And ngayon, hinahanap ko kung saan yung gate natin. Gate number, 210. 210. Ayun, share ko lang guys. So bali doon tayo sa taas kanina nang galing. Paglabas nyo ng immigration, babala kayo ng isang level. Makikita nyo may mga nakalagay na all departure. Pagbabahan nyo, nandun yung mga sign ng from 40 to 600. Yun yung mga gate number. So since 210 tayo, ayan. Mabilis lang pala siya. Kasi doon sa taas, walang mga nakalagay kung saan yung mga gates ng iba. So ayun, and then
Sundan nyo lang yung signs hanggang makarating kayo ng boarding gate. And ito pa pala, sorry guys, add ko lang pala, dito sa Hong Kong Express, bawal palang magdala ng outside food tapos kakainin nyo sa eroplano, bawal siya. Kailangan sa kanila kayo bumili. Ganun. Ayun pa pala, nakalimutan ko. Mag-ano pa pala tayo? Mag-airport train express going to the gate. Nawala na sa isip ko, ganito rin pala yung ginawa natin nung dumating tayo dito. So ganun din guys yung gagawin nyo kapag pauwi na kayo, papunta sa mga boarding gates ninyo. Okay? So yan, magti-train tayo. Tsaka mabilis lang to guys kasi every 3 minutes, alam nyo ba, merong train vice versa. Yan lang, nakwento ko lang. Kaya nun. I'm so excited guys, grabe. Alam mo yung pintig ng puso ko na para ako nagkape. Nagkape ng na sa Vietnam. Yung nag-viral na TikTok trend. Viral na TikTok trend. Viral na trend pa. Yung nagtitrend na TikTok, kapag uminom ka na ng kape, parang ganun eh. Pwede na nating gamitin yung mga words na dahil sa kakanood ng K-drama. Ano nga sa'yo? Kansamnida. Sige, daldal ko mamaya na. Ayan guys, pagbaba nyo ng train, meron na pala ditong elevator that will take us to sa gate mismo natin. Ay hindi, gusto ko yung sumayaw. Alright, so we're here guys. Walang katao-tao, ang dilim. Tsaka in fairness, malamig na dito. Tapos ito pala guys, kung gusto nyo ng na pumunta ng observation deck, pwede. Maganda yan guys kapag maaga. Kasi syempre kita-kita nyo yung mga eroplano. Dito lang pala siya. Ayun. And currently, nasa 12:40 na. Tapos ang boarding is 2 AM. So meron pa tayong almost 1 hour and 20 minutes tumambay. Mag-charge lang ako. Tapos mag-edit tayo para may pang-upload. Yay! Oo nga pala, if ever ganitong madaling araw kayo lilipad, kung feeling nyo, mapapaaga yung dating nyo dito, magbaon kayo guys ng pagkain. Kasi karamihan sa mga nakikita ko sarado na. Wala akong nakikita dito. So actually yun yung ginawa natin. Nagdala tayo ng tinapay. So siguro hanap na lang tayo ng mga water dispenser dito. Pakita ko sa inyo Ay hindi. Ayan. So, tama. Magdala na lang kayo ng mga pagkain, guys. Kasi, meron ako nakikita mga water dispenser doon sa malapit sa mga toilets. Okay, so maaga pa naman. Silipin ko lang. Yeah, puro boarding gates na to, guys. Dito tayo. Sa dulo tayo. And, pwede tayo tumambay. Actually, maraming pwede tambayan pala dito. Pagdating natin ng Jeju Island, nag-rent pala ako ng sasakyan. Syempre, sasabihin ko sa inyo kung paano yung process. Just in case, maingganyo rin kayo mag-rent ng sasakyan. Tapos marami kayo. Kasi sulit siya pag marami kayo guys. Kasi maghahati-hati kayo eh. Tapos, balak ko, pagdating doon, pagkuha natin ng sasakyan, darating kasi tayo ng Jeju Island ng around 6:30 AM or 6:50 AM. So maaga pa, di ba? Ang check-in pa natin sa ating accommodation ay around 4 PM guys. Yes. At Airbnb. Napakamura ko lang nakuha guys. As in, wala pang 10,000. Totoo, for 5 nights, wala pang 10,000. Tapos, pagkuha natin sa sakyan, gagala agad tayo. Check natin kung ano yung pwede natin puntahan. Kasi nag-research naman ako syempre. Or may mga ino-offer sa Klook at saka sa Agoda na mga attractions, mga tour. May titawag silang East, South, North at saka West. Yung accommodation natin is malapit sa East. Or actually, nasa East talaga siya. So balak ko, libutin na natin yung mga attractions na pwede natin malibot sa East side. Ayun. Tapos syempre, marami pang information about it. Bahala na. Kasi bala ko pang maggala-gala syempre sa airport ng Jeju since first time natin para at least meron kayong guide from Hong Kong to Jeju arrival. Diba? Kasi guys, ganun nga. Walang direct flight dito. So, kung ano yung na-experience ko sa pag-check-in, ganun din pwedeng ma-experience ninyo kapag kukuha kayo ng ticket from Philippines going to Jeju. Dito talaga ang daan. Or dito kayo dadaan. Or sabihin natin kahit saan kayong bansa, basta Hong Kong Express. Ganun na ganun.
Okay? So sige, kakain lang tayo. Tapos may nakikita kong water dispenser dun sa taas pa. Okay. So wala na akong information na ibibigay. Guys, samahan nyo ako ha sa buong journey natin sa Jeju Island. First time ko to. Alam ko marami nagre-request sa inyo na pumunta naman ako ng Korea, pero hindi man sa Seoul. Feeling ko naman this year, makakapunta rin tayo ng Seoul. Basta, enjoy natin. Malay nyo, magustuhan natin. Pwede tayong bumalik anytime, di ba? Alam nyo naman, kasi nga, walang visa. Basta, bahala na kung ano yung ipaparamdam sa atin ng Jeju Island. Ayan. Kamsahamnida. Okay. So sige guys, see you later. Alright guys, so nakaupo na tayo and actually yung flight time ata natin siguro mga 2 hours. Tapos same din ng Cebu Pacific, same din ng Thai Airways na na-try na natin. May options kayong kumuha ng meal, pero since madaling araw, tsaka kumain na tayo hindi na tayo kumuha. Para naman tulog lang tayo buong biyahe. Grabe, nakaka-proud kasi first time. Sana may snow pa. Kasi nung guys, nung January, ay nako, actually ito pa pala the reason why na-push din ako mag Jeju Island because of Ryan at saka kay Chad. Shoutout sa inyo, nagoyo nyo ako. Ang usapan natin dapat dapat March pa sa Taiwan ko, but since na-excite ako masyado at mura yung ticket compare pag nag-Taiwan ako galing, medyo pricey, kaya ito na, thank you so much. Pinanood ko talaga yung mga mo mga vlogs nating requirements ha. And in fairness, nakapag-experience kayo ng snow. So sige, see you guys later. 3 hours later. Hello guys, we just arrived here sa Jeju International Airport and welcome to South Korea. Grabe guys, ang lamig. Sabi ko, OMG, bakit gano'n kalamig? Nasa 10 degrees Celsius guys. Tapos, kaloka, Jumujulanis Morissette. Sabi ko, oh my God, ano ba yun? Tapos nakalagay sa weather forecast, buong araw uulan guys. And by the way, currently, it's 6:36 a.m. and medyo madilim pa. Tapos, let me tell you na ang Jeju Island or ang South Korea is 1 hour ahead sa Philippines. So, kung dito is 6:37 na, sa Pilipinas is 5:37 a.m. pa lang. And dito pala guys, yung flight time here ay inabot ng 2 hours and 45 minutes. And did you know guys na parang almost 2 hours ako nakatulog. Grabe lang. Okay? Annyeonghaseyo. So anyway, kilala nyo naman ako, umulan umaraw, tuloy ang laban. Walang makakapigil sa atin since first time natin, gawin natin productive yung ating stay natin dito. Okay? So, syempre, nandito na tayo sa Jeju Island or sabihin natin na Jeju International Airport. Ano nga ba yung mga dapat yung gawin? Paglapag nyo dito, hanggang sa makalabas kayo, especially for first timer. First things first, kailangan natin i-clear ang immigration. And guys, dito, meron silang arrival card. Okay? Ilalagay ko na lang dito yung kanilang link para naman legit yung mapupuntahan yung link. And again, lahat ng arrival cards, kahit saang bansa pa yan, is libre lang. Okay? If ever ni-require kayong mag-fill out or mag-input ng credit card information nyo, it's a no-no. Okay? And you have the options na mag-fill out ng arrival card 48 hours before your flight. Or, pagdating nyo dito, pwede rin kayo mag-fill out guys ng arrival card. And aside from the electronic one or the online, meron pa rin silang papel guys. May binibigay during the flight. So, hindi nyo magiging problema kung nakalimutan nyo or whatsoever. Basta, before kayo dumating ng immigration, meron na kayo. Prepared na kayo. Okay? So, yung iba dito ganun na ginagawa. Nag-fill out muna. Medyo malayo pa naman tayo sa immigration. And then, for Philippine passport holders, we are allowed to stay here up to 30 days with no visa. Diba? Jeju Island na to So anyway, ayun na pala. Pag dire-diretso natin yon, immigration na. So dito muna tayo. Tapos, nag-purchase na rin pala ako ng
eSIM. Pag napaglapag natin, inactivate ko lang yung eSIM natin at tinurn on ko yung data roaming and yun, nakakapag-search na ako. Diba? Nakakatawa. And guys, grabe ang lamig. Buti na lang talaga napabili ako ng winter gloves at saka ng bonnet. Kasi, in-expect ko naman na ganun yung weather. Alright. Ano pa ba? Sige, so dire-diretso na tayo. Tapos siguro immigration, custom, and then kita-kits na tayo sa pinaka-arrival hall. Okay, so kung saan yung area na allowed ng mag-video-video, ha? Guys, ang daming dito sa Jeju, ang daming opa. Dito ko sila nakikita. Grabe. So anyway, sige. Tara, proceed na tayo doon. See you later. One eternity later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng immigration, ng custom, ayan, at nandito na tayo sa arrival hall. Nakuha na rin natin yung luggage natin kasi dire-diretso lang siya. Medyo matagal lang sa immigration guys. Hinanap yung flight ticket natin pabalik, return ticket, plus yung accommodation. So yun, pinakita ko. Tapos yun naman, okay naman. Medyo lang, mahaba lang yung pila kasi kailangan mo pa mag-fingerprint, mag-eye scanner, chuchu, kasi ganun. Umabot ng mga siguro 30 minutes sa pila. Tapos, after nun, i-scan ulit yung mga luggage ninyo, yung maliliit lang. Tapos, pagbaba nyo, baggage claim agad, and then dadaan kayo ng custom. So ngayon, nandito na tayo sa arrival hall. Ayan. Medyo maliit lang pala siya. Like parang mga Hanoi Kemerut lang. Yung mga Danang, ganyang airport. Dito tayo lumabas. And then paglabas nyo, may mga nag-o-offer na dito ng SIM cards. And then dito, pwede kayo mag-load ata ng Wow Pass. Yung Wow Pass nila guys, yun yung parang equivalent ng Octopus card. Yung Easy card, yung ganyan. Ayan no. Nakalagay Wow Pass. Pero I've heard na hindi na natin kailangan ng Wow Pass if meron kayong GCash card kasi pwede nyo siyang ipang-tap sa sa mga bus. Okay? And then may free shuttle yung mga okay, yung ibang hotel pala dito may mga free shuttle din. Si V ng BTS. Ay may casino rin pala kasi dito. Ang lamig guys, grabe. 9 degrees pala. Kaloka. Umuulan talaga guys. Jumujulanis Morissette. OMG. Arte. Oh my God, ang lamig. Whew. So anyway, ano ba yung expect natin dito pala? Mamaya ko ituturo sa inyo kung ano yung process kapag nag-rent kayo ng sasakyan. Libutin muna natin to. Ito may money changer dito. O nga pala, kailangan natin mag-withdraw. Yan, may global ATM, may currency exchange, tapos dito sa tapat niya, may Villa de Charlotte Cafe. Parang sarap magkape ngayon tuloy. Ang lamig eh. Okay? So, may restroom. Nagkakagulo sila doon sa dulo. Dito meron ding ulit merong Wow Pass din na machine dito. O yan ha. Tips ko sa inyo guys, lalo kung first time nyo. Kung bibili kayo ng Wow Pass, ayan, may Wow Pass machine dito. Halos lahat doon nakapila. Yung isa sa immigration staff na nag-a-assist sa pila, ang gwapo. Nakakaloka. Tapos parang apat na opa na nasa pila. Grabe, sabi ko, OMG. Pwede kumain muna dito kung gusto niyo kumain. Tapos may sign doon eh. Itong part na to, may nakikita kong sign na taxi at saka bus. Lalabas kayo doon. Okay? Hindi muna natin to lilibutin yung pinaka-departure area kasi magkakaroon tayo ng shot or videos about it. Okay guys, so pwede na pala tayo mag-withdraw dito sa airport using our GCash card. So, pakita ko na sa inyo or sabihin ko na sa inyo kung magkano yung magiging rate or kung may transaction fee ba. So, by the way, ito pala, itong Wow Pass guys, yung mga kiosk na to, ayan, nag-research na ako. Ang sabi dito, para siyang prepaid card. Pwede nyo pambayad sa mga cafe, restaurant, gano'n na tumatanggap ng Wow Pass. And then, dito sa Wow Pass na to, para siyang all-in-one card na meron na rin siyang T-Money function. So, ibig sabihin, yung T-Money kasi, yun yung way nyo naman pambayad sa mga transportation, sa bus at saka sa taxi. Pero, ang way yata para magamit nyo rin siya as T-Money, kailangan nyo rin loadan yung pinaka-T-Money. Top up balance, ayan. So, ayun. So, ito, payment balance for restaurant, cafes, malls, etc. Yung pinaka-prepaid card nyo, tapos transit balance naman for the subway and bus. So, yun ha. O, di ba? Perfect. Merong Jeju Bank dito. Meron ding, yung isa pa, Shinhan Bank. So,
try natin dito sa Shinhan, ha? Alright guys, so meron na tayong Korean won. 100,000 muna yung winidraw natin. I-check ko muna kung baka tumatanggap naman sila ng mga GCash, lalo na sa mga restaurant. Tapos ang withdrawal fee lang pala dito is nasa 146 pesos. So that's 3,600 won. Nag-search ako, parang ganun din pala yung transaction fee dito sa Shinhan. Ayun. So anyway, we are done. So that's it guys, welcome to Jeju Island. Thank you so much sa pagsama sa akin. Pero syempre, hindi pa din nagtatapos. If ever na maaga pa kayo, yun nga, which is katulad ngayon, maaga tayo, ano gagawin natin? Pwede kayong magala-gala kung gusto ninyo. Pwede kayong pumunta sa mga tourist attraction. Hindi ko lang alam kung merong iwanan ng luggage dito na pwede nyo lang balikan. I'm not sure ha. Katulad ko, if ever gusto nyong mag-rent ng sasakyan para mas masulit nyo yung paglilibot sa Jeju Island, may mga tour naman na ino-offer sa Klook at saka sa Agoda. Halos lilibutin nyo yung buong Jeju. Nung chinek ko yung mga price, para siyang lumalabas na joiner ako, pero yung price niya nasa 2,000 to 3,000 per head. So kung magre-rent ako ng sasakyan, compare dun sa ibabayad ko everyday na tour, mas safe pa rin ako kapag nag-rent ako ng sasakyan, which is marunong din naman ako mag-drive, di ba? Pero kung mas marami kayo guys, like grupo 2 or 3 na magbabarkada, tapos may marunong mag-drive sa inyo, isasuggest ko rin na kumuha kayo ng sasakyan kasi maghahati-hati kayo dun sa renta ng sasakyan per day. Mas makakamura kayo. Okay? So ito na. If ever ayaw nyo magsasakyan, then pwede na kayong gumala. Pwede na kayong mag-taxi, pwede na kayong mag-bus from here going to your accommodation. Pero since tayo, nag-rent tayo ng sasakyan, ituturo ko sa inyo kung paano mag-rent ng sasakyan at saan pipick upin yung sasakyan plus ano yung mga requirements. Okay? So guys, unang-una sa requirements na kailangan meron kayo kapag gusto nyo mag-rent ng sasakyan, actually hindi lang dito sa Jeju Island at sa ibang lugar pa, dapat meron kayong Philippine International Driving Permit, which is meron tayo, kumuha tayo sa AAP. Nasa ano siya guys, 4,200 per year. Yes, renewable naman siya every year, pero may options din kayo kumuha ng 3 years agad para hindi na kayo pabalik-balik. Nadadagdagan yung price niya, depende sa kung ilang years kukunin nyo yung validity ng inyong PIDP. Maghanap lang kayo ng malapit na AAP branch sa inyong lugar. So tayo ang ginawa natin sa sa Gilmore banda. Tapos sobrang bilis lang guys ng process. Bali, wala nang appointment. Punta ka na lang doon at in fairness, from the last year na nag-apply ako ng PIDP, dalawa lang kaming tao. Tapos itong month na nag-apply ako, dalawa lang din kami. So ganito siya guys. Pagpunta nyo doon, kailangan magdali nyo rin yung inyong Philippine driver license. Yung driver license nyo guys, at least dapat valid siya for 1 year. Yung driver license ko is mag-expire na this coming birthday ko. So ibig sabihin, hindi na siya valid for 1 year. Pero allowed. Ang mangyayari lang, yung PIDP ninyo is valid lang hanggang dun lang din sa validity ng driver's license nyo. Which is kung tutusin, lugi, di ba? Pero kung next year pa naman yung expiration ng driver's license nyo, pwede pa rin naman. Mas pwede syempre. Dali nyo lang yon, tapos magsa-sign up lang kayo, mag-fill up lang kayo doon sa pinaka-system nila, and then magbabayad kayo ng 4,200. Meron pa pala, kailangan magbigay kayo ng 2x2 picture with white background, pero ibabalik din yon. Yun lang yung gagamitin nila pang picture dun sa inyong PIDP. Nasa hard paper kasi siya. Tapos, actually yun lang. Tapos makukuha nyo rin siya guys, wala pang 30 minutes. Promise. Okay? So, after nyo makuha yon, pwede na kayong mag-rent ng mga sasakyan kung gusto niyo sa ibang bansa except Japan. Okay? Kasi if ever gusto nyo mag-drive sa Japan, merong ibang PIDP na pinoprovide. Ewan ko lang kung may additional price, additional cost, basta ganun. Okay? And then, syempre, kung gusto nyo mag-book ng mga car, may options naman kayo sa Agoda, may options din kayo sa Klook. Or this time, na-compare ko, mas mura sa Klook at nagamit natin yung ating promo code. So, if you want to book any hotels, any tours, any activities, any SIM cards, travel insurance sa Klook, you can use my promo code MarkParagasKlook. Guys, ito take note, for new user only. Okay? Kung nagamit nyo na yung code natin before, hindi na po pwede. Basta for new user only. So, ibig sabihin, if you want to use my code, kailangan nyong mag-create ulit ng panibagong account and then, saka kayo mag-book. Okay?
And then if ever naman na multiple tour or activities ang kukunin nyo, I would suggest na i-add to cart nyo na lahat ng mga kukunin nyo para isang gamitan na lang ng aking promo code. Ganon. Or, kung gusto nyo naman ng Agoda, na meron kayong up to 5-time use ng ating promo code, you can book hotels in Agoda. You can use my promo code MP Hotel Agoda for big discount, syempre. And if you want to book any activities, any tours, ayan, any SIM cards, you can use my promo code MP Tour Agoda. So, yun yung malaking changes, guys, na nangyari sa amin sa Klook. One-time use na lang siya, plus for new user only. Ito yung isang OPA na nakita ko, sabi ko sa inyo. Ayan. Ito. Ang gwapo niya. Grabe. As in. Tapos may dimple pa. So, ayun lang. And, ang napansin ko rin, if ever gusto nyo makamura sa pag-rent ng sasakyan sa Klook, mas maganda ahead of time. Like, siguro at least 1 week ahead, mag-book na kayo. Kasi every time na lumalapit-lapit na yung days na ibubook nyo siya, nagmamahal. Yung isang sasakyan, kunyari 1 week ahead kayo nag-book, pwede nyo siya makuha ng 1,200 per night. Pero kapag kunyari, kinabukasan na, katulad nyo kunyari, kinabukasan na, nasa 2,000 pesos na siya, guys. So, ganun, book ahead of time. Lalo na kung sure na kayong rent kayo ng sasakyan para mas makamura. Okay? Tapos, kapag nakapag-book na kayo, meron namang ibibigay na instructions kung saan nyo pipick upin yung sasakyan. So, right from here sa Jeju International Airport, guys, kailangan natin mag-take ng bus going dun sa mismong parang company or going dun sa mismong warehouse kung nasan yung mga sasakyan. So, let's take the exit number 5 or gate number 5, tapos hanapin natin yung bus na magdadala sa atin dun sa pinaka-office nila. Okay, and currently, it's 7:56 AM na. Ang chinus ko doon na pick up time is 9 AM pa naman. So, pwede tayong tumambay doon. And then, kung saan nyo siya pinick up, doon nyo rin siya idadrop. Okay? Sana tumigil ang ulan. So, sige guys, magano nga muna tayo. Magkape muna tayo. Ang lamig guys sa labas. Gusto ko mainitan yung katawan ko. Ay, ito pa rin si baby. Be, kape tayo, be. Ayan na naman mga basher. Try ko nga lumabas. I-feel ko lang yung lamig. Kaya ba? Ooh. Oh my God, ang lamig. Ang lamig, grabe. Ayun no, may mga nakikita kong bus doon, no. Ay, ito pala. May mga bus din pala dito. Yung sa atin kasi, tatawid pa tayo doon. Talagang ano siya, free shuttle ng mga nag-rent ng nagsasakyan. Sarap, ang lamig. So guys, magkakape lang ako sa loob, ha. Tapos mamaya pakita ko na sa inyo kung saan tayo sasakay para dun sa nirenta nating sasakyan. Okay? So that's it dito sa Jeju International Airport, and magkikita-kita pa rin tayo dito pag pauwi na tayo. Okay? 1 hour later. Guys, ito. Dito tayo pumesto kanina. Umupo tayo dyan. Tapos may napansin pala ako, marami pa palang ATMs dito. Pakita ko sa inyo, ha. Ito yung gate number 3. Tapos ito yung mga coffee shop. May coffee dito, may Food Empire, Easy and Quick Order, tapos dal.com. Ito lang. Naharangan itong ng poste, kaya hindi ko napansin kanina. Ayan siya. Bali, ayun, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5. Nakalagay naman global ATM. So, ibig sabihin, pwede rin kayo dyan. Pero not sure kung magkano yung mga withdrawable fee or transaction fee yan, ha? Okay. So, ito, maraming nagagaling dito, guys. Domestic siguro ito. Tapos, ayun pala, meron ding rentahan ng sasakyan dito sa gate number 2. Pwede kayong mamili dyan. Alam nyo, asal pumigop ng mainit na kape dahil sobrang lamig. Tapos pumesto ako dito sa may tapat ng gate number 3. Every time na bumubukas yung gate, ang lamig sa pisngi ko, guys. Tapos alam nyo ba, parang nandito talaga ata yung mga celebrity looking na dapat nasa Seoul. Yung mga nakikita natin sa K-drama. Andito sa probinsya. Nagatago ata dito. Tapos kung meron sana tayong yung Meta, Ray-Ban, I guess ang dami kong mapapakita sa inyo. Mababash tayo ng bongga. So anyway, we are done na dito sa Jeju International Airport, and nakapagpahinga naman na tayo. And currently it's 8:30 AM. So saktong-sakto lang to kasi 9 AM yung ating pick up ng sasakyan. So all the way here from Arrival Hall, let's take the exit number 5. Tapos cross lang natin yung road na to.
Muulan pa rin guys. So dun daw siya sa area 4, parang slot number 3. Grabe, umuusok yung hininga natin. Dito talaga legit kasi sobrang lamig. Ayun, rental cars, shuttle. Sundan lang natin. Ay, medyo mabaho ah. Charot lang. Nag-toothbrush tayo. May dala ko palagi guys na yung binibigay sa hotel na dental kit para every time na pagising natin sa aeroplano. Ayun. Daan muna ako ng toilet tapos toothbrush. Ganun dapat. So, 3 to 6. Dito tayo. Okay. Area number 4. Lot number 3. Yes, away. Ayan. Ah. Hello? Yeah. What's your name? Mark. This one, Mark. Yeah, Mark Allo. Okay. You solo? Yeah. Okay. Ang lamig at saka ang sarap na sa feeling kasi alam mo yung mga nakikita ko sa K-drama na nauulanan, yung ganun. Grabe, buti na lang may winter gloves ako. So sige, kita-kits tayo dun sa pinaka-office nila ha. Bye. A few inches later. 감사합니다. 네, 이거 나. 감사합니다. Di ba nagagamit natin? I rent a car through Klook. Oh, you made a reservation? Yeah. Just give a second. Okay. Can I have your passports? Sure. And international driver license and Okay. license from your country, please. So your requirements is passport, driver's license, and the PIDP or the Philippine International Driving Permit. Do you have a WhatsApp or line? WhatsApp. So this is number connecting with WhatsApp. Yes. That's our emergency contact. Anything happens, just contact us through the WhatsApp. Okay. Are you a YouTuber? Yes. Okay, let me explain about your car. Okay. Your car insurance is basic insurance, Okay. which when you have an accident, you have an excess fee of 300,000 Korean won, and it covers up to 5 million Korean won. Got it. And this is terms and conditions. I'm gonna give it to you. Please go ahead and read it later. Okay. Basically, our car is a non-smoking car. If you smoke Yeah. in the car, there's No. a penalty. Got Can it. you please sign? So what time do you usually open? We open at 7 and close at 10 o'clock. Okay. So let me explain about the car. Your car parked at F7. So you're right here. Just, do you see the bus over there? Yeah. Yeah. Just follow that line. There's the F7 on the floor. Okay. And your car number is 9097. It's a morning car. It's a gasoline car. Okay. And your return is 2nd, 9 a.m. Got it. And this is our address. Please watch this before you return. This is a return guide. Okay. And watch this before you fuel. 'Cause Okay. In Korea, we have a lot of self-service gas station, Got it. unlike Philippines. Mhm. So since it's Gasoline. gasoline, yellow pump. Okay. So when you come back, you have to match the gas gauge. Yeah. If you put more, we're gonna refund. Put less, you just pay here. So is it full right now? No, it's not full yet. Okay. It's 10 bars Okay. out of 12. Yeah. So we're giving out 1 water per car. Thank You're you. all set to go. Got it. Thank you so much. Thank you. Enjoy your career. Thank you. Thank you. First time. I'm so excited. Naiimbay ako sa ulan na. So we have the car key. Yung plate number natin is 9097. Hindi na kailangan mag-security deposit. Pero I've watched some videos kasi na nire-require ng security deposit. Pero dito sa Yes Away, wala. Tapos, ang gas natin is gasoline tayo. And then, meron silang guide naman kung paano mag-gas at kung paano isole. Tapos ito pala, may insurance na tong sasakyan natin just in case mabangga, pero syempre hindi man tayo papang-abot sa ganun. And this is open from 7 a.m. to 10 p.m. So if ever na kunwari ibabalik nyo yung sasakyan, make sure na aware kayo sa operating hours ha. So I guess that's it. Thank you so much sa pagsama sa akin dito sa Jeju Island all the way from Hong Kong. And syempre paglibot sa Jeju International Airport, kasama na yung arrival process.
activities. And then, pagre-rent ng car, just in case gusto nyo rin mag-rent, di ba? Pag nandito kayo, why not? And it is advisable para at least hindi kayo gumastos ng masyadong malaki. Pero kung gusto nyo naman yung wala na kayong asikasuhin, mahirapan sa parking, mahirapan sa pang-navigate, then kuha kayo ng mga activities sa Klook and Agoda kung gusto niyo. Okay? So, that's it for now. Yun lang muna yung vlogs natin, guys. And then, yung pagdadrive natin, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Kung hanap punta tayo makakainan or daanan muna natin yung accommodation natin, bahala na. Pero that will be our vlog tomorrow. Okay? So guys, I hope nagustuhan nyo yung ating pagpunta dito sa Jeju Island kahit na hindi masyado maganda panahon. Pero again, wala makakapigil sa atin. Alright? And sa mga kakilala nyo na pupunta ng Jeju Island, tatawid. Sabihin na natin tatawid from Hong Kong, from Singapore, from Thailand, from Taiwan. Then please share this video and like nyo na rin. And please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Not only here sa Jeju Island at sa mga susunod pa domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And you can also join us for free sa ating Empinatics broadcast channel para sa mga updated ganaps and travel plans. Baka magkasabay tayo, di ba? Why not? Who knows, di ba? Alright, so enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please, do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Bye-bye.